ito na ang last example natin para sa synthetic division ng polynomials. 6x to the 5th minus x to the 4th plus 10x cubed plus 15x squared minus 12x minus 8 divided by 2x minus 3. Okay. Yung ating polynomial ay nasa standard form, nakaayos siya. Ngayon, tignan natin ang divisor natin. Dapat kasi x minus c lang. Kaya lang, merong coefficient yung x, which is 2. So, ang gagawin natin para magamit natin ang synthetic division, kailangan matanggal yung 2 or mahiwalay siya kay x. So, sa pamamagitan ng factoring, if-factor out natin si 2. So, ang mangyayari, if-factor out mo siya, kumbaga ilalabas mo siya, so 2 times x minus 3 over 2. 2 times x minus 3 over 2. Ganon yung pattern. Ngayon, i-check natin. 2 times x, 2x. 2 times 3, 6 divided by 2, 3. So, ibig sabihin, ito ay parehas dito, nire-write lang natin. Kaya, ang value ng c natin sa ngayon ay 3 over 2. Isulat na natin ang coefficients. Ang coefficient dito ay 6, negative 1, 10, 15, negative 12, negative 8. Then, isulat natin si c sa kaliwa. Yan, 3 over 2. Mag-compute na tayo. Bring down 6. Then, 6 times 3, 18 divided by 2, 9. Negative 1 plus 9 equals 8. 8 times 3, 24 divided by 2, 12. 10 plus 12, 22. 22 times 3 equals 66 divided by 2 equals 33. 15 plus 33 is equal to 48. O ayan, malaki yung number na 48. So, instead na i-multiply natin kay 3, pwede nating unahin ang division. Kasi parehas lang naman ang rank ng multiply and divide doon sa PEMDAS rule. So, pwedeng mauna ang division. 48 divided by 2 equals 24. Times 3 equals 72. Ayan. If in doubt ka, pwede mo namang ulitin yon. 48 times 3 divided by 2. You should get the same answer na 72. Ngayon, negative 12 plus 72 equals 60. Then 60, dahil malaki yung number, uunahin ko yung division. 60 divided by 2, 30. Times 3 equals 90. Yan. Then negative 8 plus 90 equals 82. So, gaya ng dati, yung last number na yan ay palaging remainder. Ngayon, ang degree nung polynomial natin kanina ay 5. Okay. O kaya lang, hindi pa tayo tapos. Kung maalala natin, finactor out natin yung 2 kanina. So, nung nag-divide tayo using 3 over 2, hindi na-divide, kumbaga, yung 2. So, itong sagot na ito, kailangan pa nating i-divide by 2. Pero hindi natin i-divide ang remainder. Kung gusto mong malaman kung bakit, medyo mahabang paliwanagan yan, so, sa separate video na yan. Okay? So, itong numbers na ito na magiging coefficients later, ay i-divide pa natin yan sa 2. Kasi nga, hindi tayo nag-divide sa 2 kanina. So, 6 divided by 2 is 3. 8 divided by 2 is 4. 22 divided by 2 is 11. 48 divided by 2 is 24. And finally, 60 divided by 2 is 30. So, ito na yung coefficients ng quotient natin. Kaya ang sagot ay, okay, ayan. So, paano naging 3x to the 4th? Kasi nga kanina ang degree ay 5 minus 1. So, ang magiging degree ng sagot ay 4. So, 3x to the 4th plus 4x cubed plus 11x squared plus 24x plus 30 plus yung remainder, 82 over 2x minus 3. Yung 2x minus 3, yun yung original nating divisor. So, ulit, 3x to the 4th plus 4x cubed plus 11x squared plus 24x plus 30 plus 82 over 2x minus 3.